Sa kasaysayan ng paglalakbay panghimpapawid, may mga kwentong nag-iiwan ng marka sa gunitan ng sangkatauhan, mga kwentong tila katang-isip, ngunit tunay na naganap. Isa sa mga ito ay ang hindi malilimutang karanasan ng isang batang Australiano na sa murang edad na 11 taon ay naging sentro ng atensyon sa dalawang bansa dahil sa kanyang walang plano ngunit kapanapanabik na pakikipagsapalaran. Noong Hunyo 1965, si Ian McGloin, isang karaniwang batang mula sa tahimik na lugar ng Yagunas sa Sydney, Australia, ay hindi inaasahang naging simbolo ng katapangan, pagkamusmos at himala. Sa isang araw na dapat ay puno ng laro at kasayahan, isang serye ng kakaibang pangyayaring nagtulak sa kanya sa loob ng cargo hold ng isang Boeing 707. Walang paalam, walang kaalaman at higit sa lahat, walang tiket. Si Ian ay naglakbay ng mahigit 7 oras sa loob ng malamig, madilim at mapanganib na bahagi ng eroplano at ang kanyang patutunguhan ang kabisera ng isang bansa na kailan may hindi niya inakalang mararating, ang Maynila sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang batang ligaw. Ito ay kwento ng kamanghamanghang pagkaligtas mula sa bingit ng peligro, ng kabaitan ng mga estrangherong sumaklolo at ng ugnayang ipinakita ng dalawang bansa sa gitna ng isang di naasahang pangyayari. Sa mata ng agham panghimpapawid, imposibleng mabuhay sa isang cargo hold sa taas na 30,000 talampakan. Ngunit si Ian ay tila iniligtas ng tadhana. Ang mas nakakamangha pa, sa halip na parusahan, siya ay tinanggap ng mga Pilipino ng may pag-aaruga, pagmamalasakit at bukas palad na pagtanggap. Isang pagtanggap na humubog sa isa sa mga pinakakaibang kwento ng internasyonal na pagkakaibigan noong dekada 60. Si Ian McGloin ay isang normal na 11 taong gulang na batang lalaki na nakatira kasama ang kanyang mga magulang sa Yaguna na nasa humigit kumulang 20 kilometro sa timog kanluran ng sentro ng Sydney, Australia. Excited siya sa araw na iyon na maglaro ng football kasamang mga kaibigan. Subalit sa biglaang pag-ulan, nagbago ang kanilang plano. Dahil dito, kinansela ang laro at si Ian ay nagpasyang maglakbay lakad ng walang tiyak na direksyon hanggang sa mapunta siya sa isang paliparan. Wala sa mga ulat ang nagsabi kung nakatulog ang seguridad noong panahong iyon. Ngunit nagawa niya makapasok sa cargo hold ng isang Qantas Boeing 707 at doon nagpahinga nang hindi napapansin. May narinig akong kalabog. Inakyat ko ang cargo pero walang nakakita sa akin. Ayon pa sa sinabi ni Ian, sa dilim at lamig ng cargo hold, natakot siya ng husto. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sobrang lamig. Nangailangan akong kumain. Aniya, nagpapahiwatig ng tensyon sa pagitan ng takot, gutom at lamig sa loob ng 7 oras na paglipad. Paglapag ng eroplano sa Maynila, nagulat ang 2 tauhan na nagbukas ng pinto at nakita si Ian. Agad siyang dinala sa lokal na ospital kung saan binigyan siya ng mainit na pagkain. Hindi lang iyon, kahit libre ang paggamot, sinalubong din siya ng 2 kinatawan ng kanta sa isang buong araw na paglilibot sa Maynila. Sa kanyang hindi inaasahang 2 araw sa Pilipinas, nasaksihan ni Ian ang iba't ibang tanawin, mga embahada, palengke at mga ferry na ayon sa kanya ay mas maganda pa kaysa sa Sydney. Marahil siya'y nalibang sa kakaibang kultura at tanawin sa Maynila. Ang pinakamaganda pa, grateful na passport pabalik sa Australia, sagot ng Qantas. Sagot nilang 311 pesos na pamasahe para sa kanya at sa kanyang pamilya. Bagaman hindi nila inirekomenda ang kanyang ginawa, hindi rin nila masisisi ang kanyang mga magulang dahil sa pagiging cute at masayahin ng bata at dahil nag-enjoy lang siya. Pag-uwi ni Ian noong Hunyo 28, 1965, sinalubong siya ng umiiyak na magulang. Bumuhos ang emosyon. Ang tanging parusa lang, hindi siya pinapanood ng telebisyon at hindi binibigyan ng karagdagang regalo na natanggap niya sa Maynila ng 1 buwan. Ilan sa mga pasalubong niya ay isang t-shirt na may Filipino designs at isang malaking kahoy na kutsara at tinidor na simbolo ng Filipino hospitality at karaniwang ipinapakita sa mga dining room bilang dekorasyon. Ihinandog ng Qantas bilang alaala. Ganap na humanga ang mga piloto at isang Qantas spokesperson at nagpahayag sa taas na 30,000 talampakan. Maaaring nangyaring namatay siya dahil sa lamig at pumutok ang kanyang baga dahil sa kakaibang presyon. Kung mas matagal pa siyang na-expose, halos tiyak na hindi siya makakaligtas. Ipinapakita nito kung gaano noong dekada 60 ang seguridad sa paliparan na nagbigay daan sa hindi pangkaraniwang kwento ni Ian at alalahanin natin na hanggang ngayon ay may mga katulad na pangyayari.
Halimbawa, noong 2014, isang 15 anyos na bata sa stowaway na naglakbay sa wheelwell ng eroplano patungong Hawaii na nakaligtas sa matinding lamig at kakulangan sa oxygen. Ayon sa datos mula sa US Federal Aviation Administration mula 1947 hanggang Hunyo 2015, may nasa 113 na stowaway attempts sa well-wheel compartments, 86 ang namatay, 27 lamang ang nakaligtas. Ipinapakita nito na napakababa ng tsansa ng kaligtasan sa ganong uri ng pagsubok. Ang kwento ni Ian McGloin ay isang pambihirang halimbawa ng katapangan at swerte, isang kabataang malayo sa paniniwala na maaaring hindi na siya makarating ng Pilipinas nang ligtas. Ngunit higit pa rito, ito ay isang paalala kung gaano kahalaga ang striktong seguridad sa paliparan para hindi maulit ang ganong klaseng hindi inaasahang pangyayari. Ang kwento niya ay hindi lamang isang pambihirang pagsubok ng kapalaran, kundi isang paalala sa atin ng kahangahangang tibay at determinasyon na kayang taglin ng isang bata. Sa kabila ng panganib, lamig, gutom at kawalan ng katiyakan, nanaig sa kanya ang tahimik na tapang at likas na kakayahang makibaka sa gitna ng kaguluhan. Ngunit higit pa sa katatagan ng isang musmus, ang karansang ito ay nagsilbing patunay ng kabutihang loob ng mga taong nakatagpo niya sa Maynila, mga estranghero na tagapangalaga at tagapagturo ng malasakit. Sa isang panahong wala pang mga makabagong teknolohiya, higpit sa seguridad o globalisadong ugnayan, ang insidente ni Ian ay naging mitya ng isang simpleng anyo ng diplomasya, batay sa puso, hindi sa politika. Ngayon, habang patuloy tayong binabahan ng mga kwento ng takot, sigalot at kawalan ng pag-asa, ang alaala ni Ian McGloin ay nananatiling ilaw na sumisilay sa dilim, isang patunay na kahit pinakadi inaasahang sandali, ang kabutihan ng tao at hiwaga ng kapalaran ay maaaring magtagpo upang lumikha ng isang kwento ng tunay na kapansin-pansin, hindi malilimutan at karapat-dapat ipamana sa susunod na henerasyon. Dagdag kaalaman. Ayon sa mga tala, unang nagsimulang lumipat ang Qantas mula sa Maynila noong Desyembre 1947 gamit ang mga Avro Lancastrian. Una itong pagtigil sa ruta patungong Japan bilang bahagi ng pagsuporta sa pwersang mga okupasyon. Noong Mayo 1950 naman, nagsimula na ang mga komersyal na ruta para sa pasaherong sibil. Ang unang jet flight ng Qantas mula Manila gamit ang Boeing 707 noong 1961. Ito ay nagtanggal sa pangailangang mag-stop over sa lupa bago marating ang Sydney. Sa kasalukuyan, patuloy na nangyayari ang koneksyon ng Qantas at Pilipinas. May mga araw-araw na biyahe mula Manila patungong Sydney at 4 na lingguhang biyaheng patungong Brisbane na sinimulan pa noong Oktubre 2024. Tinatansya ring may mahigit kumulang 300,000 na upuan bawat taon ang daloy ng pasahero sa pagitan ng Pilipinas at Australia gamit ang Airbus A330-200 na may business class suite na nagko-convert sa fully flatbed at economy seats na komportable pa, pati na rin mabilis na wifi na libre sa mga first class passengers.